Panalo mga kapatid si Donald Trump no sa 2024 US presidential election mga tol. No, so ano ang epekto ngayon nito? Ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas sa muling pagkapanalo ni Trump? Kasi naging president siya mga tol, kasabayan niya si si Digong, no si dating Pangulong Duterte mga tol. Pero ngayon, kasabayan niya na ulit si President Marcos. Ano naman kaya ang magiging epekto nito sa Pilipinas? Tayo kaya ay makakaasa pa rin ng tulong mula sa Amerika sa ating depensa mga tol o suporta sa mga pang-aapi ng China mga tol, o pagdating naman sa ekonomiya, ano kaya ang aasahan natin? Yan ang ating panonoorin ngayon mula rito sa PTV Philippines. Mga kapatid, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe . Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Naghayag na ng tagumpay si Republican candidate at dating US President Donald Trump at nangakong muling gagawing malakas ang Estados Unidos. Ano kaya ang epekto ng pagbabalik ng Trump presidency sa Pilipinas? Alamin natin yan sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco ng PTV Manila. Tagumpay at balik White House si Republican presidential candidate Donald Trump, makaraan niyang talunin ang pambato ng Democrats na si US Vice President Kamala Harris. Nothing worth doing ever came easy. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Never, ever quit. Never quit. Adversity makes you stronger. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. Ito na ang pagbabalik ni Trump sa White House matapos ang 4 na taon nang magwakas ang kanyang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. So ibig sabihin, naging okay sa majority ng American, no? Ang pamumuno ni Trump dati, no? Kasi nanalo ulit siya. Diba? Republican mga tol laban sa Democrats. Democrats kasi medyo liberal yun mga tol. May nabasa nga ako, isa sa mga gusto mangyari sa Democrats is yung parang gawin na nilang legal, no, yung abortion mga tol, which is para sa akin bad yun. Pero si Trump hindi siya pabor doon. Kung maaalala, tumakbo noong 2020 si Trump para sa kanyang second term pero natalo kay President Joe Biden. Natalo kay Biden. So medyo sira pa si Trump noon. Ngayon nakabawi siguro sa PR. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. We all salute the same great American flag. Our best days are yet to come. Together, we will make America great again. At sa nakatakdang pagbabalik ni Trump, inaasahan na ang magiging epekto nito sa mga bansa sa mundo gaya ng Pilipinas. Kung si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babe Romualdez ang tatanungin, wala siyang nakikitang mga bago sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa usapin ng depensa. Okay. Nandito na nga ako during the time of President Trump. Yung alliance na yan talagang importante para sa kanila dahil it's also in their interest. So yung defense, lumakas yan, of course, during the time of President Biden at saka si President Marcos. Ang nakikita namin, yung defense establishment will continue to go along that line. Okay, so pagdating naman pala sa depensa mga kapatid, no, wala naman daw silang nakikitang pwedeng maging pagbabago, no, pagdating sa depensa. Ando dun pa rin na makakaasa pa rin tayo ng suporta mula sa Estados Unidos. Dahil wala naman talaga tayo iba pang tatakbuhan sa ngayon kundi yung mga kaalyado nating bansa. Lalo ngayon mga tol, nagbabawi pa lang ang Pilipinas. Sana. Pero talagang kalaban natin, number 1 dito sa Pilipinas, korupsyon eh. Yun ang isang nagpapabagsak talaga sa atin mga tol, korupsyon. Maraming mga dating wala naman dyan pero nung nagkaroon ng pwesto sa gobyerno, alam yun, nagbago na ang buhay. Buti pa sila nagbago buhay mga tol no? Samantalang yung mga mamamayan, wala eh. Mahirap, lalong naghihirap mga tol. Yun ang isa sa mga problema natin. No, pero pagdating naman daw sa depensa, yan, makakaasa pa rin tayo ng suporta at walang magbabago kasi dahil nga meron ding personal interest ang Amerika mga tol. Kaya hindi nila pababayaan ng Pilipinas siguro pag nagkagipitan kasi mawawalan sila ng isang malaking bagay na mahalaga sa kanila.
Sabi naman ng isang political analyst na si Professor Dindo Manhit, sino man ang nanalo, kina Trump o Harris, walang magiging pagbabago sa security at defense policy ng Estados Unidos, lalo na sa West Philippine Sea. Oo, kasi nandoon pa rin yung Mutual Defense Treaty 1951 o 52, mga ganun atang taon yun mga tol, nung nagkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at Amerika. So legally bind yun. Ayon kay Manhit, pinahahalagahan ng dalawang partido ang matatag na pakikipag-alyansa sa Pilipinas. Malaki aniya ang matutulong nito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isinusulong ang independent foreign policy. I'm confident that whatever party or whoever wins sa presidential election sa US, we can expect consistency sa security and defense policy nila. Sa panig ng militar, wala rin silang nakikitang magiging pagbabago sa kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kahit sino pa ang mahalal na US President. It is also in the policy of the U.S. that the Indo-Pacific should remain free and open. Regardless of who's in the White House, I don't see any major changes in that. O kasi interest din nila yun mga tol di ba? Hindi naman papayag to na magiging kontrolado ng China mga tol ang kabuuan ng ng South China Sea o sa Indo-Pacific mga tol, maghari-harian ng China. Yung tipong lumawak ang kanilang nasasakupan, di ba? Kasi ang Amerika mga tol, gusto nila manatili sila on top. Gayunman, sabi ng Ambassador Romualdez, kailangang bantayan kung ano ang magiging epekto ng pamalakad ni Trump sa usapin ng ekonomiya. Sa economy, diyan tayo magkakaroon ng something that we have to watch out for kasi iba yung policy ni former President Trump dahil gusto niya ibalik lahat ng mga negosyo ng Amerika sa mga US companies that are operating in China. Kasi negosyante to si Trump mga tol, negosyante yan. 'Di ba? Isa yan sa mga icon. 'Di ba? Kumpiyansa si Ambassador Romualdez na mahalaga para sa Estados Unidos ang pakikipagtulungan nito sa ekonomiya sa Asia, partikular sa Pilipinas. I'm still confident na yung economic ties natin sa US will remain the same dahil importante pa rin yung Asia for American business dahil it's a growing market. Kaya kung malakas yung ating alliance sa kanila sa defense, maraming American companies are more relaxed and confident about putting up businesses in the Philippines. Sa usapin naman ng mga illegal Filipino immigrants sa Amerika, sabi ng Ambassador, sa figures that we have, there are about maybe approximately about 200,000 maximum na yan of Filipino illegally staying in the United States. But most of them have already filed for consideration. Tayo mga Pilipino, hindi naman tayo kagaya ng mga ibang mga illegal aliens dito iba na rin kasi yung mga Pilipino dito ngayon, number one, we're very much appreciated by a lot of the Americans in their districts. Yung mga kausap po ng mga congressman at senator, they're very proud of the Filipino-American community. So very sympathetic sila para sa atin. Pero eto lang yan kasi syempre illegal pa rin sila kahit ano sabihin natin na na-appreciate tayo, gusto tayo ng lahi nila, illegal pa rin. Mas maganda mag-voluntary leave na sila dyan. No? Balik na lang ulit sila sa susunod. Kasi kapag ka napadeport sila, mga tol, yun ang problema. Hindi na ulit sila makakabalik sa kanilang sa kanilang American dream o sa Amerika. Yun ang problema, mga tol. Sa totoo lang, kapag halimbawa nag-i-stay ka sa isang bansa, tapos na yung visa mo, kaya tapos na yung contract mo, so wala ka ng karapatan para mag-stay dyan. Dapat dyan, umuwi ka na Pag nag-stay ka dyan, tawag doon TNT, di ba? Pero yun nga, illegal ka na. Kapag napadeport ka rito, na huli ka for example, tas wala ka maipakitang mga legal na dokumento sa pag-stay mo dyan at napadeport ka, hindi ka na ulit makakabalik dyan. Kumbaga parang blacklist ka na o kaya ban ka na dyan, di ba? So I don't think that there will be really that intense type of thing that they'll go after Filipinos that are staying illegally here. Pero hindi nga lang sila masyado nakafocus sa mga Filipino siguro dahil nga appreciated tayo. Siguro sa ibang bansa, no? Halimbawa, pag nakakita ka ito, medyo hindi China to. Ganon. Hindi naman sa lahat mga tol. I always advise them na kailangan na sila or voluntarily leave dahil pag ma-deport ka talaga, hindi ka na makakabalik dito sa Amerika. Di ba?
Yun din na sinabi mga tol, mag-voluntary leave ka na. Kasi kapag ikaw ay napadeport, hindi ka na makakabalik. So sayang naman yung American dream mo. Mula sa PTV, Alan Francisco. So yun naman pala mga tol, isa kasi sa binabantayan natin dyan yung depensa. Tayo ba'y makakaasa pa rin ng tulong sa ating Uncle Sam if ever dumating ang ayaw natin dumating mga tol? Na talagang todo-todo tayo maharas ng China, makakaasa pa rin ba tayo ng suporta sa depensa? So good thing naman, wala naman silang nakikitang pagbabago mga tol at makakaasa pa rin tayo ng suporta ng Amerika, di ba? So yo, ikaw, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.